Busy? Update muna kita. Balita sa Senado. Nagkakaroon ng hearing ang Senado tungkol sa mga insidente ng karahasan sa mga paaralan at ang epekto ng digital platform sa kabataan. Kasama sa usapin ang mga nangyari sa Zamboanga at Tacloban, kung saan tinitingnan din kung paano naapektuhan ng social media at online games ang mental health ng mga bata. Layunin nilang makahanap ng solusyon para maiwasan ang ganitong trahedya sa hinaharap. May bagong pag-asa para sa mga may melanoma. Merck at Moderna nagtagumpay sa trial ng personalized cancer vaccine na kayang bawasan ang pagbalik ng melanoma. Posibleng makatulong ito sa libo-libong pasyente kapag naaprubahan na. Update sa online safety. Pinapabilis ng PNP ang pagtanggal ng mga video at larawan ng shooting sa Ateneo de Zamboanga. Pinapaalalahanan din ng DOJ ang publiko na huwag nang i-share ang mga ito para maiwasan ang posibleng pag-ulit ng ganitong krimen. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na rin nila ang digital trail para malaman ang motibo ng grade 8 student na sangkot. Malaking baha ang nararanasan sa iba't ibang bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Sa Bulacan, nagdeklara na ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng ulan. Maraming pamilya ang lumikas na sa mga evacuation centers, habang patuloy ang pagbaha sa mga probinsya tulad ng Bataan at Occidental Mindoro. Balita sa tech industry. Isang dating exec ng Meta ang nagsabi na mas inuuna ni Mark Zuckerberg ang paglago ng platform kaysa sa kaligtasan ng mga bata. Ang pahayag na ito ay bahagi ng isang malaking kaso kung saan maraming estado ang nag-aakusa sa Meta ng pagdudulot ng mental health issues sa mga kabataan. Kung tama ang mga aligasyon, posibleng magbago ang paraan ng paggamit natin ng social media. Sa mga apektado ng pagbaha sa Luzon, manatiling alerto at sumunod sa mga evacuation advisories ng inyong lokal na pamahalaan.